Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Formal na inilunsad ng Ministry of Social Services and Development BARM, katuwang ang Australian Aid at UNICEF ang Bangsamoro Social Protection Plan 2024-2028. Ang detalye sa report na ito. Sa pangunguna ng MSSD BARM at suporta ng Australian Aid at UNICEF, matagumpay na nailunsad ang launching ceremony ng Bangsamoro Social Protection Plan 2024-2028. Ang naturang plano ay isang medium-term framework na pinondohan sa ilalim ng Australian Aid. Layo nitong palakasin ang sistemang proteksyon ng lipunan sa BARM at tugunan ang natatanging social, cultural, pang-ekonomiya, pampolitika at kapaligiran na konteksto ng rehiyon. Tinitiyak din ito na ang mga interbensyon ay nakahanay sa mga hamon ng rehiyon habang nagsusulong ng inclusive, responsive at mataas na kalidad ng serbisyong panlipunan na mas malakas, nagkakaisa at progresibong Bangsamoro. Sa keynote address ni Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim, binigyang diin ito ang presensya ng maayos at payapang kolaborasyon sa implementasyon ng naturang framework. I am optimistic that through our collective efforts, this plan will lay the foundation for shaping a robust and sustainable social protection system in the BARM. As we set sail to implement this plan, the role of each one of you, from regional ministries, offices, and agencies to development partners, civil society organizations, non-government organizations, and provincial and local government units is vital. I encourage you to take ownership of this plan and proactively dedicate yourself to its effective implementation. Let us unite in our efforts to realize the goals set forth in this plan. The Bangsamoro people have suffered so much, and they deserve nothing but the best of programs, projects, and services we can offer to them. Together, we can pave the way for a prosperous future, enhancing a robust social protection plan for each Bangsamoro who is in need and communities that require our support, while fostering a culture of mutual support and shared growth. Sinasalamin ng BSPP ang mga estratehiya, programa, polisiya at legislative priorities ng regional government na nakasuporta at nakaangkla pa rin sa Second Bangsamoro Development Plan o Second BDP 2023-2028 at Philippine Social Protection Plan 2023-2028. Kahalagahan ng BSPP at kung bakit ito kailangang mailapat sa BARM region naman ang inilahad ni MSSD Minister Raisa Jajuri na siyang sinang-ayunan ng isa sa mga development partners nito mula sa Mindanao Field Office ng UNICEF. Social protection, as defined by NEDA, refers to policies and programs that seek to reduce poverty and vulnerability to risks and enhance the social status and rights of the marginalized by promoting and protecting livelihood and employment, protecting against hazards and sudden loss of income, and improving people's capacity to manage risks. So in the BARM, social protection underscores the importance of addressing the region's unique challenges, like socioeconomic, political, cultural, and historical contexts, where we face armed conflicts, natural disasters, and systemic poverty. These conditions exacerbate marginalization and hinder sustainable development among vulnerable sectors in our communities. Given these multidimensional risks and vulnerabilities, a comprehensive and contextualized social protection system is necessary. Interventions shall address the root causes of these vulnerabilities while enhancing the region's capacity. This plan is a testament to the commitment to improve the lives of the most vulnerable and marginalized people in the region, especially children. It serves as a blueprint for building an inclusive, gender-responsive, and right-based social protection system. This Bangsamoro Social Protection Plan is so important
It is important because it will strengthen the social protection system in BARM in a way that ensures that no child is left behind. The plan will strengthen social protection systems by institutionalizing key mechanisms such as social assistance, insurance, labor market programs, and importantly, by improving availability and access for children and youth to essential social services in health, nutrition, education, and child protection. The plan also serves as a crucial pathway to building resilience against different types of shocks, such as economic downturns, man-made and natural hazards, and health crises, which often disproportionately affect children, adolescents, and youth. By providing comprehensive safety nets, the plan ensures that families can withstand and recover from these shocks, safeguarding the well-being and future of the next generation. Hinihikayat ng BSPP ang lahat ng mga stakeholders sa loob ng Bangsamoro Social Protection System na magkaisa sa pagkakaroon ng isang buong lipunan na strategy upang harapin ang mga komplikadong hamon na kinakaharap ng vulnerable sectors ng rehiyon. Carmina Camid, BIO News. Opisyal nang ipinagkaloob ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa Sulu ang isang coffee processing at training center sa Bicotan Incorporated na kooperatiba ng mga magsasaka sa Barangay Danag, Patikul, Sulu nitong February 20, 2025. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng MAFAR upang mapabuti ang kakayahan at produksyon ng mga magsasaka ng kape sa rehiyon. Layunin ng proyekto na makapagbigay ng mga pagsasanay at workshops na magpapalawak sa kaalaman ng mga magsasaka hinggil sa mga modernong pamamaraan sa pagtatanim at pagproseso ng kape. Ang proyekto ay isang kumpletong package na mabibigay o magbibigay daan sa mga magsasaka upang mag-focus sa pagpapabuti ng kalidad at dami ng kanilang produksyon o produksyon ng kape. Ang mga proyektong ito ay mahalagang hakbang para sa kaunlaran ng mga kooperatibang magsasaka sa rehiyon. Nakakatulong rin ito sa pagpapalaganap ng makabagong teknolohiya sa agrikultura at pagtataguyod ng coffee industry sa buong lalawigan ng Sulu. Samantala, isang Bangsamoro Cooperative Assembly and Consultation ang ginanap kahapon patungkol sa proposed bill ni BTA Member of the Parliament at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Minister Muhammad Yaqub na an act modernizing the operation of the Bangsamoro Cooperatives. Pinangunahan ng Cooperatives and Social Enterprise Authority ang nasabing konsultasyon kung saan dinaluhan ng iba't ibang cooperatives sa BARM region. Layunin ng panukalang batas na gawing makabago ang mga operasyon ng mga kooperatiba ng Bangsamoro para sa mas pinadaling sistema para sa kanila. Isa ang panukalang batas na ito sa mga inisyatiba ng Bangsamoro Government na palakasin pa ang pagbibigay ng serbisyo sa komunidad na nasasakupan ito. Ayon kay CISEA Executive Director Samsia Ibrahim, ang kolaborasyong ito ng MAFAR at CISEA ay malaking tulong upang mas mapadali ang pagkuha at pag-input ng data ng mga active cooperatives sa rehiyon. Itong bill na ito, proposed na authored by MP Muhammad Yaqub, para sa modernization of cooperatives dito sa BARM. Women modernization is yung sa process of registration online and all pertaining information related doon sa cooperative na nag-register sa CISEA. Ang nangyari nito, ma'am, nag-umpisa as resource person ang CISEA pertaining to cooperative operation and registration. So kami ngayon ang parang resource person to mobilize this bill, pati rin po yung implementing rules and regulations sa amin pa rin after ma-enact itong bill na to. Kami rin nagagawa ng IRR, inshallah. Inshallah, after thorough consultation from this point, itong dito sa SKC hanggang sa baba, pag nakuha natin yung lahat ng needs ng mga co-ops na dapat isali, that's the time na siguro pag na-enact ito or na-pirmahan, na-approvean sa plenary na magiging bill na talaga siya, that's the time na ma-implement at pagkatapos gagawa na kami ng IRR, inshallah. Tinatawagan namin ng attention ng lahat ng registered cooperatives na nasa manual ngayon. Siguro by next year or this year, pag na-okay na itong bill na ito, online na po tayo mag-register. Wala na yung peke-peke. Para legit yung ating record pagdating sa registration ng co-op kasi online na siya.
So one touch in the name of the cooperative, lalabas na yung lahat ng record nila kasi nga naka-online lahat. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng BARMM dahil sa easterlies. Ayon sa Pag-asa, makakaranas ng pag-ulan ang Basilan, Tawi-Tawi at Sulu, habang easterlies naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Camid, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.